Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesukristo." Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nalagad. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat teong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niya tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos.
Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung itinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsimuna po ang lahat.
Narinig natin sa unang sulat po ni Apostol San Juan na lagi nating naririnig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Madalas natin naririnig yan, God is love. At paano naging mapagmahal ang Diyos? Paano naging mapagmahal ang Diyos? Yun ang magandang tanong eh. Lagi na rin natin naririnig, God is love, God is love. Siguro yung sa likod ng bus, naririnig din, nakikita, nababasa ninyo, God is love. Sa taas ng building, nababasa nyo, God is love. Sa Facebook profile mo, God is love. Pero lahat ng comment mo, no, mapang-away, no? God is love. But what does God's love mean? At paano pinakita ng Diyos ang pagmamahal sa atin? Yung nilikha ka lang, mahal ka na ng Diyos. Na yung katabi mo, nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya, kilala na siya ng Diyos. Nang tayo ay nasa sinapupunan ng nanay natin, kilala na tayo ng Diyos. Alam niya yung dami ng buhok natin sa ulo, na ikaw mismo hindi mo alam kung gaano karami yan. Ganon tayo kakilala ng Diyos. At sa tindi ng pagkakilala ng Diyos sa atin, ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Kaya di ba lagi natin naririnig, for God so loved the world that He gave His only Son? Bakit ibinigay ng Diyos ang anak niya? Para iligtas tayo sa kasalanan na nagwawalay sa atin sa Kanya. At yan po ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niya tayong mawalay sa Kanya. Hindi ba ganun din naman kapag sa mga magulang sa kanyang anak, ayaw niyang mawalay ang mga anak niya sa Kanya. Pag alas 10 na at wala pa, magtatanong na yan, nasaan ka na ba? Anong oras na? Umuwi ka na. Ikaw naman, no, nagsasabi ka, si mama naman, no, text ng text, hinahanap ako. Nakakainis, dito pa ako with my friends. Pasalamat ka, tinatanong ka kung asan ka. Kasi kung hindi ka na tinatanong kung nasaan ka, wala nang pakialam sa iyo yan. Pasalamat ka, hinahanap ka. Dahil nag-aalala siya sa iyo. Pasalamat ka ay hinahanap ka niya dahil ayaw niyang mawalay siya sa iyo. At ang Diyos, hinahanap tayo. Patuloy tayong hinahanap, patuloy tayong sinusumpungan. Kaya hindi ba minsan pag nawawalay tayo sa Panginoon, sa totoo lang, dinadala niya ang Espiritu Santo sa atin para maisip nating magbalik loob sa Kanya. Di ba minsan, pag masyado ka nang nalalayo kay Lord, parang iniisip mo, parang gusto kong bumalik kay Lord ulit And that is God telling us, bumalik ka na sa akin, namimiss na kita. Bumalik ka na sa akin, ayaw na kitang mawalay sa akin dahil mahal kita. Hindi ba ganun din naman sa magkasintahan? Ayaw ninyong mawalay sa isa't isa. Kahit buong araw na kayo magkasama. Pagdating sa gabi, magtatawagan pa din. Nagbi-video call pa rin. Dahil ayaw ninyong mawalay sa isa't isa. At ang Diyos na nagmamahal sa atin, unang-una, ayaw niyang mawalay sa atin. God wants to be close with us because He loves us. Di ba gano'n naman? Pag mahal mo, gusto mo, kasama mo, kadikit mo, ayaw mong mawalay sa iyo. Sa ating ebanghelyo, tulad ng pagbigay ng Diyos sa anak, sinasabihan din tayo ni Jesus, magmahal kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo.
At lagi natin narinig, o magmahalan kayo, magmahal kayo. Paano nga bang magmahal? Ayan ang magandang tanong. Paano bang magmahal? At minsan, ang iba natatakot magmahal dahil takot masaktan. Pero, kung titignan natin ang Ebanghelyo, anong sinabi ni Jesus? Walang dakilang pag-ibig kaysa rito ang mag-alay ng sariling buhay para sa kanyang kaibigan. At ang pag-ibig na sinasabi ni Jesus at ang tunay na pag-ibig ay ang pag-aalay ng sarili para sa minamahal niya. Kaya ho ang pag-ibig, hindi ho yan nung nagpagnanais na may matanggap. Pag ang tingin mo ay ang pag-ibig may natatanggap ka, may nakukuha ka lamang, I think you got the wrong understanding of love na napapanood mo sa mga pelikulang may kilig-kilig. Kaya ho yung iba sasabihin, wala na hong kilig, hindi ko na humahal. Naku, yung kilig ho nawawala yan. Pabago-bago ho yan. Emosyon yan eh. Pabago-bago din ho ang emosyon. Kung paano masaya ka ngayon, baka mamaya galit ka na. Ganun ho yung kilig na yan. Pero ang pag-ibig ay ang pagpapasya na piliin ang minamahal. Piliin araw-araw kahit minsan nakakainis na siya. Kahit minsan hindi kayo nagkakasundo, pinipili mo pa rin siya. Nagnanais ka pa rin na yung buhay mo ay ialay mo para sa Kanya. At hindi ba gano'n naman ang pag-ibig? Pag nagmamahal ka, nagbibigay. Binibigay ang oras, binibigay ang paglilingkod, binibigay ang mga words of affirmation mo sa kapwa mo, sa minamahal mo. Kahit sasabi niyang, ang pangit-pangit ko na, ikaw naman sasabihin mo, ang ganda-ganda mo naman. Para sa tao nagmamahal, siya ay nagbibigay. At hindi ba ang tao nagmamahal handang maglingkod sa minamahal niya? Kaya ho, ang pag-ibig, hindi po yan may natatanggap. Ang pag-ibig ay ang pagbibigay ng sarili para sa minamahal. Pag-aalay. Kahit na minsan may mga pagkakataon na ang pag-aalay natin o pagbibigay ay may kaukulang paghihirap. May kaukulang sakit. Pero dahil nagmamahal, patuloy pa rin ang pagbibigay. Si Jesus pinakita sa atin ang larawan ng pag-ibig. Ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ibinigay ang kanyang buong sarili para hindi tayo mawalay sa Ama. Kaya sana ganon din. At yun din ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa at ng Ebanghelyo ngayon. Na tayo mga nagmamahal din sa Diyos ay sundan ang daan ng pag-ibig ni Jesus. Ang pag-ibig na hindi iniisip kung anong makukuha. Ang pag-ibig na hindi naririnig natin sa mga TV o nobela. Kundi ang pag-ibig na ipinakita sa atin ni Jesus. Ang pagbibigay ng sarili, ang pag-aalay ng sarili para sa iba. Kaya ho, ang taong nagmamahal, mapagbigay. Ang taong galit at puot ang laman ng puso, kuripot sa iba. Iniisip lamang ang sarili. Iniisip lang yung kapakanan lamang niya.
Pero ang taong may pagmamahal sa puso, ang iniisip niya, ang kapwa niya. Ang iniisip niya, ang kanyang pinaglilingkuran o pinag-aalayan ng pag-ibig. Kung tatanungin niyo ako, Father, paano pag napapagod na akong magmahal? Sa totoo lang ho, ang taong totoong nagmamahal, hindi ho napapagod. Father, paano yun? Di ba minsan nakaka-stress na ho? Stress ho yun. Pero sa totoo lang, ang taong nagmamahal, walang pagod sa puso niya. Dahil para sa kanya, ang pagbibigay niya ng sarili, ang nagbibigay buhay sa kanya. So, Father, paano yun? Ikaw na nagbibigay, hindi ka nauubusan? Father, ikaw na nagbibigay, hindi ka pa mawawalan? Tandaan yung sinabi ng Panginoon, sa tao nagbibigay, kahit sarili niya, ay kahit kailan hindi mawawalan. Ang Diyos ang pumupuno ng puso natin para magmahal. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin paano magmahal tulad niya. Kaya ho, magandang hamon at imbitasyon sa atin ang ating pagbasa at ebanghelyo ngayon. Naramdaman natin ang Diyos, mula sa Diyos ang pagmamahal. Dahil una siyang nagmahal at umibig sa atin. At ngayon, yung pagdama natin ng pag-ibig ng Diyos na yan, pag-ibig ng Diyos sa atin na walang kapantay, walang sukat, buong sarili ang alay. Dito rin tayo iniimbitahan magmahal katulad ni Jesus. Magmahal na walang sukat. Magmahal na ibinibigay ang sarili. At ang taong nagbibigay, pinupuno lagi ng Diyos. Kahit po sa pagbibigay ng sarili, kahit sa pagbibigay, ang tao nagbibigay, hindi kailanman nauubusan. Dahil ang Diyos ang pumupuno sa pangangailangan natin. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin paano magmahal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay manalangin upang humingi ng biyaya ng ulan sa ating bansa. Ating dadasali ng Oratio Imperata at Petendam Pluvium. Ama naming mapagmahal, dalumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagpakumbaba kami sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matindinit na pumabagabag sa mga tao ngayon. Humahad lang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan
upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang aming uhaw sa tubig araw-araw. Sa udyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon, upang ang iyong bayan ay maging abala sa mubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naing mawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nalikha, at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang takapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, pinagkakatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng Mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuhon namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay, nag-ahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Magsipo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Idinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig ng walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinuklod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, namumuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang ang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.